Sa previous episode, si Mimo ay isang batang palaging sinasaktan ng kanyang ama-amahan at lumaki siyang may trauma. Dahil sa pangyayari na natiling mabait si Mimo at tinutulungan ang mga taong inaapi, kaso lang sa isang pagkakataon ay bigla na lang silang na-summon sa ibang mundo. Ipinatawag sila para gawing bayani at inisa-isa silang sinalang para malaman ang kakayahan na taglay nila, namangha ang Diyosa dahil sa marami ang malakas na kandidato ang kanilang na-summon. Puwera lang kay Mimo na nakita ng Diyosa na siya ay mahina at agad na itinaboy siya at iniwasan ng lahat, pati na ang taong niligtas ni Mimo ay sinabihan siyang walang silbi at mahina. At sa pagpapatuloy, si Liz ay sinubukan na pigilan si Eve pero ipinaliwanag niya na kailangan niyang gawin ito dahil siya ang dahilan ng kaguluhan. Hiniling niya kay Liz na makinig kay Ceres at Mimo habang wala siya kaso si Mimo ay hindi sumang-ayon sa plano ni Eve. Iginiit niya na papayag lamang siya na si Eve ang gawing bitag kung ipapangako niya na babalik siya ng nabubuhay. Nangako si Eve pero hindi niya sinabing sumpa sa Diyos kaya't alam ni Mimo na hindi na nito balak pa na mabuhay. Ipinaliwanag ni Mimo kay Eve na hindi niya kailangang harapin ang lahat ng responsibilidad dahil ang halimaw na nagbigay ng alerto ay nagtago gamit ang mahiwagang kapangyarihang hindi makikita, kaya imposible itong madetect bago pa man. Tama lamang na pinatay ni Eve ang halimaw nang nagawa niya ito at bukod pa rito kung may dapat sisihin, siya ang dapat sisihin dahil hindi niya napatahimik ang halimaw bago ito umatake kay Annie at idinagdag ni Mimo na si Eve ay mahalagang miyembro ng grupo dahil siya lamang ang may hawak ng mapa patungo sa kinaroroonan ng mangkukulam, at magiging mas maayos ang negosasyon kung kasama niya si Eve sa pakikipag-usap sa mangkukulam. Kinuha ni Mimo ang bato ng boses na ginawa niya kanina at inilagay ito sa kanyang helmet bago sabihin siya lamang ang may tsansa na mabuhay laban sa horde ng mga halimaw, basta't may tulong mula kay Piggy Marrow at Ceres at siya lang din ang tanging makakagawa ng tiyak na fatal damage sa mga halimaw. Sinabi niya kay Eve na huwag mag-alala tungkol dito. Nagpasalamat si Liz kay Mimo pero sabi niya na masyado pang maaga para magpasalamat dahil hindi rin niya masisigurado na makakabalik siyang nabubuhay. Bagamat gagawin niya ang kanyang makakaya at napaluhod si Ceres at hilingin kay Mimo ang good luck, at ipinagkatiwala niya kay Ceres ang pag-aalaga kay Eve at Liz kung sakaling mamatay siya sa labanan. Samantala ang lahat ng mga bayani ay inilikas dahil hindi sila handa para sa ganitong kalamidad, sinusubukan ni Sarah na tipunin ang kanyang mga kasama para hindi sila masasama sa stampede, pero natakot sila at nagsimulang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Samantala sina Uma at Takuto ay lumalaban sa mga halimaw pero napagtanto nila na ang mga halimaw ay may ibang target, at ang katotohanan na hindi sila pinapansin ng mga halimaw ay lubos na ikinagalit nila at isa sa mga babae ay tumatakbo para sa kanyang buhay nang aksidenteng matisod siya sa isang bato. Malapit na siyang maaabutan ng isang halimaw pero bago pa siya masaktan ay dumating si Keita para ipagtanggol siya. Nagpasalamat ang babae kay Keita at tumakbo palayo at iniwan si Keita na mag-isang nakikipaglaban sa halimaw. Pinalakas ni Keita ang kanyang loob at iniisip na kailangan niyang maging matatag upang walang mamatay sa kanyang mga kaklase, ngunit bigla niyang naalala na wala siyang ginawa nang si Mimo ay tinanggal, kaya wala siyang karapatang magmataas. Sa parehong oras ay handa na si Mimo na isakatuparan ang kanyang plano at inutusan niya sina Ceres at ang iba pa na magtago sa isang kuweba na malapit upang hindi sila madamay sa kaguluhan. Ibig sabihin ay wala nang dahilan para siya magpigil at ibinuhos ni Mimo ang kanyang mahika sa bato ni Slay, at isang pulang kidlat ang nakita sa buong kagubatan. Nang mag-transform si Slay ay kinuha ni Mimo ang kanyang helmet at inactivate ang bato ng boses. Hiniling niya dito na simulan ang laban at agad namang sumigaw si Piggy Marrow sa helmet at ang kanyang boses ay dumagundong ng daan-daang beses na mas malakas, na nag-akit ng lahat ng halimaw patungo sa lokasyon ni Mimo. Masaya si Mimo na nadala ang mga halimaw sa bitag kaya sinuot niya ang kanyang helmet at naghanda para sa isang matinding habulan. Sa hudyat ni Mimo ay nagsimulang tumakbo si Slay na bagamat hindi pa sigurado si Mimo kung makakaligtas siya. Marami siyang dapat protektahan ngayon kaya hindi niya maipakita ang kanyang mga alalahanin. Sa kampo ng mga bayani ay nakabalik si Suwa sa grupo ni Yasuo, pero nagulat siya nang malaman na dalawa sa mga kasamahan ni Yasuo ang namatay at hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari, dahil dapat sapat na ang lakas ni Yasuo para protektahan sila pero hindi lang nagmamalasakit si Yasuo at tumakbo para iligtas ang sarili. Galit si Subo at tinanong si Yasuo kung bakit hindi siya tumulong na kahit pa siya ay isang classmate nila, ngunit muling ipinakita ni Yasuo na wala siyang pakialam sa kanila at lalo pa siyang nainis sa sermon ni Subo tungkol sa moralidad.
Alam ni Yaso na hindi siya minamaliit ni Suho pero ang paraan ng pagsasalita niya ay parang nagmamalaki ito. Hindi maintindihan ni Suho ang punto ni Yaso dahil sinasabi lang niya na ang malakas dapat ang magprotekta sa mahina, pero ito rin ang sinasabi ni Yaso na ang batas sa mundong ito ay nakasalalay sa lakas. Nakatakas si Yaso dahil malakas siya pero ang dalawang namatay ay hindi mabubuting tao, kaya't bakit siya mag-alala para sa kanila at sila ang mga unang nang api kay Mimo nang ipatapon siya dahil mahina, kaya hindi sila dapat magreklamo ngayon sa nangyari. Bukod pa rito ay binubuli rin siya ng mga ito noong nasa Earth pa sila at dumating si Takuto sa grupo para hamakin si Yaso at tawagin itong walang kwenta. Halata sa reaksyon ni Yaso na nahihirapan pa rin itong mag-adjust sa sitwasyon na kahit may kapangyarihan si Yaso ngayon, hindi magtatagal at ma-realize niya ang realidad at mapipilitan siyang magpasakop sa lakas ni Takuto. Galit na galit si Yaso at inactivate ang kanyang abilidad bago sabihin kay Takuto na huwag isipin na siya ay mas mataas dahil lang sa pagiging S-class. Nalaman na ni Yaso na hindi ang class ang tanging basehan ng lakas at halimbawa si Suho na S-rank pero wala pang natatanging abilidad, habang si Sag na B-rank ay nalampasan na si Oma kahit siya ay A-rank. Kumbinsido si Yaso na sa huli ay magiging mas malakas siya kaysa kay Takuto at pagsisisihan nito ang kanyang mga sinabi. Akmang aatake si Wayam kay Yaso dahil sa galit pero pinigilan siya at para kay Takuto, walang saysay ang mag-away sila sa ngayon at tama si Yaso na hindi laging ang rank ang basehan ng lakas. Pinunapan nito do si Suho bilang pinakamahina sa mga S-rank at inaasahan ni Yaso na maaayos agad ni Suho ang kanyang sarili, samantala ay plano niyang gumawa ng isang bagay upang ipakita ang kanyang kalamangan para walang sino mang maglakas loob na tumutol muli sa kanya. Kasabay nito habang nagtatago sina Ceres at ang iba pa sa kuweba ay biglang sinabi ni Eve na gusto niyang hanapin si Mimo. Tinanong siya ni Ceres kung bakit at ipinaliwanag ni Eve na marami ang mga halimaw sa labas kaya't kahit may kakayahan si Mimo, mahihirapan pa rin siya na talunin silang lahat. Bukod pa rito ay hindi maganda ang kondisyon ni Mimo dahil mula nang makarating sila sa lupain ng mga halimaw, siya ang nakakakuha ng pinakamaliit na tulog upang masiguro na ang lahat ay nakakapagpahinga ng maayos at ang kanyang sakripisyo ang nagdala sa kanila sa ganitong kalayuan sa lupain ng mga halimaw, kaya kailangan niyang gawin ang kaya niya para tulungan si Mimo. Hindi nagbibiro si Eve nang sinabi niyang kaya niyang malalampasan ang mga halimaw sa rehiyong ito na sanay siya sa pagtawid sa mga mahirap na lugar, lalo na't may night vision siya kaya hindi siya madaling mahuhuli ng mga halimaw at bukod pa rito, kung nasugatan sina Mimo at Slay na siya lamang ang may kakayahang dalhin sila sa ligtas na lugar. Sumang-ayon si Ceres sa paliwanag ni Eve at humingi ng paumanhin sa pagtatanong sa kanya subalit dahil siya ang naglagay sa kanya bilang tagapangasiwa, kinailangan niyang masisigurado na hindi pumapasok si Eve sa hindi kinakailangang panganib. Pinayagan ni Ceres si Eve na hanapin si Mimo pero sa kondisyon na kailangan niyang makabalik ng nabubuhay at samantala, sinusubukan ni Mimo na mag-isip ng estratehiya upang talunin ang lahat ng halimaw. Kahit hindi niya kayang sabay-sabay maapektuhan ang lahat ng halimaw at magagawa niya itong pababagsakin, sinimulan niya sa pamamagitan ng pagcast ng berserk na sa isang halimaw na nagresulta sa paglalaban-laban ng mga halimaw. Epektibo ito ngunit sandali lang ay nagsimula ulit silang maghabol kay Mimo. Pagkatapos ay sinubukan ni Mimo ang paralyze upang pabagalin ang mga halimaw kaso hindi rin ito tumagal at masama ang kalagayan niya ngayon dahil sa ulan, mababa ang visibility at mabilis na nauubos ang kanyang mana points dahil sa kombinasyon ng kanyang kapangyarihan at ni Piggy Marrow. Upang magpatuloy ay kailangan niyang mag-level up upang maibalik ang kanyang mana at kailangan niyang patayin ang ilan sa mga high-level na halimaw para mangyari ito, pero delikado ang plano kung hindi siya nasa tamang distansya mula sa halimaw kapag ito'y namatay, dahil hindi siya makakakuha ng experience. Kaya ang tanging paraan para masisigurado niyang mag-level up siya ay ang bumalik at direktang atakihin ang mga halimaw. Tinanong niya sina Piggy Marrow at Slay kung ayos lang sa kanila ang plano at sumang-ayon sila, kaya't binaliktad ni Mimo ang direksyon at sumugod diretso sa horde ng mga halimaw. Mababa na ang kanyang MP kaya inulit-ulit niyang gamitin ang Darkness at Paralyze, upang pigilan ang mga halimaw at habang lahat sila ay immobilized, hinanap niya ang halimaw na may pinakamataas na level at ginamitan ito ng Berserk upang makaranas ito ng paralysis damage. Bago pa man maubos ang mana ni Mimo ay namatay ang halimaw at nag-level up siya kaya't napuno muli ang kanyang mana, ngayon ay mayroon na siyang tiyak na paraan para muling punuin ang kanyang mana, kaya halos walang katapusan ang kanyang laban.
Muli siyang nagcast ng Paralyze at Berserk sa lahat ng halimaw sa paligid at muling nagsimulang tumakbo. Habang tumatakbo si Mimo ay napansin niya ang dalawa pang high-level na halimaw na humahabol sa kanya, at kung gusto niya silang patumbahin ay kailangan niyang makapwesto sa likod nila at ginamit niya si Slay upang i-cast ang slip sa mga halimaw. Pagkatapos bumangon muli ang mga ito ay sinubukan na habulin siya at nakalapit na si Mimo mula sa likod at napatay niya sila. Dahil dito ay nag-level up muli siya at sumakay ulit siya sa likod ni Slay at patuloy na tumakbo upang manatili sa unahan ng horde, pero sa hindi inaasahan ay may pangalawang grupo ng mga halimaw na lumitaw sa harapan niya. Kahit sinubukan niyang talunin sila ng maaga ay naitulak siya pababa mula sa likod ni Slay at napilitang gamitin lahat ng mga spells at abilidad niya ng sunod-sunod, upang hindi siya masagasaan ng mga halimaw at samantala si Kabata ay natatarante sa gubat dahil sa pagkaalam na hindi siya naiiba sa iba. Gusto niyang maging mabait sa iba pero nang itinapon si Mimo sa gilid, wala siyang nagawa kundi manood lang at sa oras na iyon ay napansin ni Kabata si Eve na nakatayo malapit sa kanya mula sa kanyang pananaw, may higanteng tigre na nakatitig sa kanya kaya't natakot siya ng husto. Nagtaka si Eve nang makakita ng tao sa gubat na iyon dahil wala namang normal na tao na pumupunta doon. Nilapitan niya si Kabata upang mastignan ito at doon niya napansin na kahawig ni Kabata si Liz at wala namang balak masaktan ni Eve si Kabata, pero iba ang dating nito kay Atsuki. Bigla na lang sumugod si Atsuki at muntik nang tamaan si Eve gamit ang kanyang lightning sword at nakailag si Eve pero natamaan pa rin siya ng kidlat ni Atsuki at naparalisa siya. Wala namang pakialam si Atsuki kay Kabata pero ang kapatid niyang babae ay ayaw pang mamatay si Kabata. Kaya trabaho niya ngayon na iligtas ito at kailangan niyang patayin si Eve dahil tingin niya ay isang banta ito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.